talaga, I think hindi talaga ako titigilan. Na hindi ako, anong gagawin ko dapat? Mag-resign? O barilin ang sarili ko? Ang una, tangina ka. Ang sunod, tangina mo. Ito na. Pasok-pasok pa ka pa. Panggulo ka lang sa Senado. Paano ka ba nanalo sa bigos mong kakuntsabo o lahing mong kakampi mo? Nagpa-AJD hearing ka pa. Walang kwentang testigo mo. Kaya ang resulta, magsaya ka lang sa pera, mag-resign ka na dilima. Noong nag-CHR ka pa, wala kang ginawa, naging DOJ secretary pa. Puro ka naman bilib kami sa iyong kakayahan. At sa mukha mong makapal, sana'y dalangin ko'y pakinggan. Kunin ka na ng may kapal. Kunin ka na ng may kapal. Kasumpa ka na. Panggulo ka lang sa Senado. Paano ka ba nanalo sa bigos mong kakuntsabo o lahing mong LP mo? Noong nag-CHR ka pa, wala kang ginawa, naging DOJ secretary pa. Puro ka naman daga, hilig kami sa iyong kakayahan. At sa mukha mong makapal, sana'y dalangin ko'y pakinggan. Kunin ka na ng may kapal. Pahiring-hiring ka pa. Sigaw naman! Tangina ka! Okay na! Net! Kung saan man ipag-op, Net! Ako yun! Viva Rizal! Viva Rizal! Viva Rizal! Ang galing niya magla.
hindi talaga ako titigilan. Na hindi ako anong gagawin ko dapat? Mag-resign? O barilin ng sarili ko? Di ba? And I won't do either. Neither, I cannot do that because I know deep in my heart and in my mind that I'm not at all guilty of anything that they're saying. But no, I'm not gonna give them that opportunity or the pleasure of seeing me, quote-unquote, defeated because I have done nothing wrong. Naku, Diyos ko, saan na naman kaya nanggaling yan? Malaking kasinungalingan ho yan. It's just again a figment of their wild imagination. Wala akong ganong plot. Baka kasi ako lang nakikita na naman. Since LP nga ako, since yellow ako, so siguro ganyan na naman ang interpretasyon nila sa mga pinaggagawa ko at mga pinagsasabi ko. Ano ba ang sinasabi ko? Ano bang ginagawa ko? Ang ginagawa ko, magre-resume tayo uli. O magre-resume na ho tayo ng ating Senate inquiry sa summary killings, sa EJ case. Tapos syempre nagsasalita po ako sa mga issue ng mga katulad yan, yung may nagpapanukala about suspension of the writ of habeas corpus, and then syempre itong Mary Jane Veloso case, and then a few other issues na kailangan ko naman talaga magsalita, and I continue to condemn the daily killings. So siguro ako ang tinitingnan nila. Sa akin sila galit. And since yellow ako, ang interpretation nila, may plano akong i-oust o impeach ang ating Pangulo. So saan naman po nanggagaling yan? Hindi nga kami nagmi-meeting. Okay. Yung mga so-called yellow. Walang meeting-meeting? Wala kaming mga meeting-meeting na ganyan. Okay. O kung mag-meeting man kami, hindi
Hindi dahil magpaplano ng ganyan. So why do you think would he come out with such I really don't know saan na allegation? naman nanggagaling ang mga ganyang balita o mga information na yan. Hoy, Dilima, kinig ka. Matapang mga bagong birada ni Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Senadora Laila de Lima kaninang madaling araw. Ayon sa Pangulo, sapat na raw sa kanya na binabangungot na ngayon ng Senadora. Dilima, you are finished. Tapos ka na. Sunod eleksyon, by the way, you look nice. Fighter talaga. Si De Lima raw ang unang lumabag sa karapatang pantao nang magpunta siya sa Davao para raw patunayan ang kaugnayan ni Duterte sa Davao Death Squad. She started everything, not only me, but maraming Pilipinong sinira niya. Now the truth is out. The cat is out of the bag, ika nga. Hindi raw itinatanggi ng Pangulo ang mga nangyayaring engkwentro ng pulis at mga sospek sa droga. Pero giit ng Pangulo, lehitimong operasyon ng pulisya ang lahat ng ito at inaako niya ang responsibilidad dito. Pero tanong niya, bakit lahat na lang daw ng pinapatay sa gobyerno iniuugnay? Ilang sandali matapos ang press con, binigay sa media ang matrix ng umano'y kalakaran ng droga sa Nubilibid Prison. Sa isang pahinang papel, nakasaad ang pangalan ng iba't ibang individual at kung paano sila magkakaugnay. Ang may pinakamataas na katungkulan sa mga ito, si Senadora de Lima. Kasama rin ang umano'y dating driver-lover na si Ronnie P. Dayan. Kilala rin daw si Dayan bilang Boss de Lima. Siya raw ang tumatanggap ng buwanang payola mula kay Nooy Bureau of Corrections Chief Franklin Bucayo na ipinapadaan sa isang SPO1 Palisok na kilala umanong drug users or Bistondo, Pangasinan. Sinasabi rin sa Matrix na binigyan ng senadora ng house and lot at ilang sasakyan si Dayan. Gumagamit daw ito ng isang binibining Cardenosa, isang empleyado ng lokal na pamahalaan ng Urbistondo bilang dami ng kanyang mga ari-arian. Si Bucayo naman ay naitalaga umanong PNP Regional Director PRO1 dahil sa umano'y pagpapadrino ni De Lima. Matapos magretiro, naging Bucor Chief siya pero kalaunan ay nagbitiw dahil sa umano'y pagkakadawit sa droga. Nasa Matrix din si dating Justice Undersecretary Toti Baraan na siyang in charge bilang supervisor ng Bucor at pinagkakatiwala ang USEC ni De Lima nung siya pa ay kalihim ng DOJ. Pangasinan Provincial Administrator Rafi Baraan na kapatid ni USEC Toti Baraan. Pero tinanggal siya umano ng ombudsman sa serbisyo dahil sa pagkakasangkot sa black sand mining at quarrying. Siya rin daw ang trusted man sa umano'y illegal na gawain ni dating Pangasinan Governor Amado Espino na ngayon congressman na. Kasama rin siya sa naturang Matrix. Si Espino raw ang pinakamayamang politiko sa Northern Luzon. Bukod kay Espino, nasa Matrix din ang isang BM Raul P. Sison. Giit ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar, dumaan sa maayos na beripikasyon ang laman ng Matrix. Ito ay nanggaling sa PIDEA at sa Philippine National Police and went through the same vetting process na ginawa noong mga nakaraan. Ayon naman sa isang legal expert, dito sa ikahalang ito, wala akong direct na masasabi na may krimen na gawa. Base sa matrix lang. Hindi ko alam kung anong kaso iniisip. If it has something to do with the drug, wala.